Gusto ko lang kayong bigyan ng mga ilang kaisipan o thought tungkol sa how to develop your outline. Mahalaga yan para sa ating lahat. How to develop your outline. So una, siyempre kailangan natin lagi ng biblical text sa ating pangangaral. Ano yung need ng church? Base yun doon sa need na ipinapakita sa atin ng Panginoon, ano ang kailangan ng mga tao. So, naghahanap tayo ngayon ng teksto na tutugma o tutugon doon sa pangangailangan na yon. Pag nag-outline na tayo, siyempre yun na ang unang development. Hindi na natin matalakay yung tungkol sa delivery, pero sana ay sa outline ay makita nyo kaagad ano yung mga puntos na kakailanganin para i-explain ninyo ng malinaw sa kanila bilang katugunan sa pangangailangan ng mga tao yung mensahe na ibibigay natin. Unang-una na gagawin nyo ay titingnan nyo muna yung teksto na kinuha nyo. Kung yan ay matatawag na textual, pag topical, madali. Ang topical kasi pwede kang palipat-lipat sa isang lugar para i-prove lang na ito yung kabuuan ng tungkol sa bagay na ito. Pero pag textual, na kalimitan ay tinatawag din na expository, which is hindi talaga expository, kundi textual ang kalimitan ginagawa natin. Ano yung textual? Ang textual ay kumukuha tayo ng teksto. Halimbawa ay Luke chapter 5 verse 1 to 12 o Matthew chapter 2 verse 1 to 11, yung wise man, kwento tungkol sa mga wise man. Yan ang textual. Nakafocus tayo doon. Wala tayong problema masyado sa ganon kasi makikita na natin yung nilalaman ng teksto pero hindi tayo makalipat-lipat. Constrained tayo doon sa teksto na yon. While doon sa topical ay pwede tayong palipat-lipat ng mga teksto na gagamitin, mga verses na gagamitin. Ang punto ko rito ay paano nyo i-develop yung mga point na nakikita ninyo. Kasi hindi ko naman alam kung ano talaga ang kailangan ng message na ibibigay nyo. So ang ibibigay ko sa inyo ay how to develop your outline. Number one, ang unang-una nyong gagawin sa outline nyo, sa mga points ninyo, i-explain nyo muna yung laman ng teksto na yon, ng verse na yon na ginagamit nyo. Ito yung laman nito. Patunayan nyo muna na ito yung ibig sabihin nito. Kalimitan sa isang punto nyo sa pangangaral ay mahaba na yung 10 minutes para i-explain yan. Halimbawa, kung meron kayong outline na 3 lang yung puntos na i-explain ninyo, paano nyo ngayon makover yung time na ibinibigay ninyo? Bagamat hindi ito after sa pag-ubos ng oras, pero usually ay kailangan natin gamitin yung oras na ibinibigay sa atin kasi nakaugalian na yan ng mga tagapakinig natin. So paano natin pupunuan yon na kailangan ay maging malinaw sa kanila ang ating mensahe? So yung unang-una na ibinigay ko sa inyo ay explain the text. I-explain nyo muna yung verse o teksto na pinagmulan ng unang punto ninyo. So kung meron kayong 3 points, marahil pwede yung 10 minutes bawat puntos. Siyempre magbabawas kayo. Depende sa oras na binibigay sa inyo. Kung pwede naman kayo mag-preach ng 1 oras, okay lang yon. Pero tandaan niyo, meron pa kayong introduction, meron pa kayong conclusion, yung pag-challenge ninyo sa dulo. Una, bigyan ko kayo ng magandang introduction nyo sa bagay na yan. Pag kayo nag-i-introduction, siguraduhin nyo na yung inyong introduction ay agad nakukuha yung attention nila. And usually, kailangan yung magbigay ng katanungan sa kanila para makuha yung attention nila at pakanasain yung inyong mensahe. O kaya ay meron kayong statement o sentence na sasabihin sa kanila na mag-aaros sa kanila para pakinggan kayo. Subukan yung tingnan yung mga huling message na binigay ko. Usually ay pinag-iisipan ko ano ang unang sentence na gagawin ko, ano ang unang katanungan na gagawin ko. Mahalaga yon. Ngayon, pagdating sa mga puntos, paano nyo ngayon i-develop yung mga points ninyo? I-expose nyo muna na yung teksto na ginamit nyo, nandun yung punto na gusto nyong ibigay sa kanila, yung prinsipyo. Depende sa pinagkuhanan ninyo. Kumuha ba kayo sa Old, kumuha kayo sa New Testament, kailangan ay lagi kayong mag-focus sa message na New Covenant.
nasanay yung mga tao sa blessing na material sa mundong ito, that's an old covenant. Mali yun. Ang new covenant ay eternity, ang mga promises niya. Pwede naman tayong gumamit sa old. Tandaan niyo yan na ang TBTI ay gumagamit ng Old Testament pero kino-convert yan sa new covenant message. Yun ang mahalaga doon. Pagkatapos noon ay mag-isip kayo ng ganito. Meron bang sinabi ang Panginoon dito sa puntong ito? O meron siyang halimbawa na katulad dito? So madadagdagan na ngayon yung outline nyo. Meron na kayong mga paliwanag na tama at totoo yung sinasabi nyo. And then pupunta kayo doon sa ano ang sinasabi ng mga apostol tungkol sa bagay na ito o sa entirety ng New Testament. Subukan yung isipin ano ang sinasabi ng New Testament tungkol sa bagay na ito o mga halimbawa ng mga tao sa New Testament. Susunod yan ay mga kaganapan sa practical na buhay. Ano nakita nyo sa buhay na ito na nangyari sa isang tao na may kaugnayan dun sa punto natin? O kaya ay sa buhay natin, example ng buhay natin. Sometimes ay gagamit din tayo ng malamang ay quotation ng mga preacher. Ano yung sinabi nila tungkol sa bagay na ito, ayon kay ganito, ganyan, mga quotation yan. And then, ipaliwanag nyo na tama talaga itong punto na ito. So parang wrap up na yung gagawin nyo doon sa first point nyo. So ganyan ng ganyan, sa second point ay ganun ulit. Instant ito kaya alam ko ay marami akong binibigay doon sa pagtuturo ko ng homiletics. Sa ngayon ay, ang alam ko ay meron akong 8 on how to develop. Kaya lang, dahil gusto ko lang na mabigyan kayo ng mga ideas. Halimbawa, ngayon mag-preach tayo tungkol sa Pasko. Ang tunay na layunin ng Pasko. The real purpose of Christ's birth na lang. Hindi Pasko. Kasi iba yung Pasko ng ng Biblia. Iba yung Pasko ng mundong ito. The real message of Christ's birth, ang tunay na layunin, purpose ng kapanganakan ng Panginoon, ay nandun sa Matthew 1:21. The angel said to Joseph, sabi niya, magbubuntis siya ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang tunay na layunin ng kapanganakan ng Panginoon ay ililigtas ang sangkatauhan sa kasalanan. Pwede rin yun sa Lucas 2 na kung saan ay it is for all people. Ang tanong natin ay ano ba yung mga puntos na gusto nating ilabas? Kasi doon sa Matthew 1:21 ay diretsahan na ibigay natin yung pamagat at yung kasagutan. Dito sa Lucas, Kabanata 2, pwedeng ang gamitin natin ay yung, sabi niya, I bring you good news of great joy. Basahin ko po sa inyo, Luke chapter 2, verse 10 to 11. But the angel of the Lord said to them, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Huwag niyong pamagatan ng pamagat na ibinigay ko sa inyo kanina, the purpose of Christ's birth. Kasi sasagutin niyo ng diretsahan ng Matthew 1:21. Ang ipamagat nyo, pagka ito ang ginamit nyo, para later on ay lalabas sa inyong explanation, ay the essence of Christmas o the essence of Christ's birth. Ang diwa ng tunay na kapanganakan. So dito ay bibigyan nyo ng background. Halimbawa ay isa sa mga pinakahihintay ng mga Hudyo ay ang pangako tungkol sa tagapagligtas sa lumang tipan. And there are about more than 300 prophecies about Christ sa Old Testament na talagang hinihintay ng mga tao na mangyari sa kanilang kapanahunan. Now dito ay makikita natin na nung dumating yung bagay na yon, alam natin na maraming duda ang mga Hudyo. Mag-focus na tayo ngayon dito sa Luke chapter 2 at sabi niya rito, but the angel, meaning yung mensaheng ito ay dala sa kanila ng anghel. Sila yung mga mensahero ng Diyos pero ang message ay galing sa langit.
But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." At so yan ang isa sa mga goal ng mabuting balita, na it will cause great joy pag naranasan ito ng isang tao. So ano bang magbibigay sa inyo ng malaking kagalakan sa mundong ito, sa buhay na ito? Maaari niyong itanong yan. By the way, pag kayo nagpipreach, lagi niyong haluan ng mga katanungan. Laging parang panggising yan sa mga tao. Lagi kayong nagtatanong. So mag-create kayo ng mga katanungan. Halimbawa, dito ay makikita natin yung salitang that will cause great joy for all the people. So halimbawa, pag personal na katanungan, ano ang magbibigay sa iyo ng malaking kagalakan sa buhay na ito? And kung ito ay para sa lahat ng tao, ang mensaheng ito ay para din sa mayayaman, para din sa mga walang karamdaman, para din sa mga mapayapa ang buhay sa ngayon, o lahat ng mga positibo na pamumuhay pwede niyong ibigay dyan. Kasi akala kasi ng marami, ang Panginoong Hesukristo ay katugunan sa kahirapan, sa mga pangangailangan, sa mga karamdaman, sa mga problema, sa mga trouble. Ang sabi rito, all people na nangangahulugan, it is the need of the entire humanity. Ito yung pangangailangan ng buong sanlibutan. Ibig sabihin, ay kasama diyan yung mga mayayaman. Kasama diyan yung kontento sa buhay. So merong problema na tinutugunan ang pagdating ng Panginoon. And sabi ng 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you." Yung salitang Savior, ano ang ibig sabihin niyan? Tagapagligtas ba sa buhay na walang hanggan? Kung yan ay tagapagligtas sa buhay na walang hanggan, baka doon pa lang natin malaman sa walang hanggan. But He is a Savior, of course, doon sa problema ng tao. So ito ay tungkol sa Panginoong Hesukristo, tungkol sa Mesias, that He is the Savior. Actually, ito yung mensahe sa street preaching. Kung pakinggan niyo yan, mga 26 minutes yata yan, makukuha niyo na ito, madadagdagan pa ninyo. Palagay ko, pakinggan na lamang ninyo yung mensahe na yun kung gusto niyo ng mga karagdagan tungkol sa mensaheng ito. And marami akong na-connect dyan, mga talata. Pwede rin kung pang Christmas, halimbawa yung The Wise Man sa Matthew chapter 2, ang nagbigay ng tawag sa kanila na wise man ay si Matthew. Tandaan natin, siya lang ang sumulat nito. Pero si Matthew, alam natin na siya ay disciple ng Panginoon. Meaning, meron siyang dahilan kung bakit sila tinawag na wise man. Ano ang dahilan bakit tinawag na wise man yung mga lalaking yon? At hindi yan biro-biro, hindi yan yung parang exaggerated or flattery. It is not an exaggeration or flattery. It is the truth about this man. Pero this is something na sinasabi ng isang alagad ng Panginoon na alam natin na puspos ng banal na espiritu. So, totoo ito, hindi ito pakunwari na papuri sa mga taong yon. There are certain characteristics na nakita si Matthew sa mga wise man na ito. Ito yan. Number 1, yung wise man na yan ay mga malamang mga labi o naiiwan na mga Hudyo na galing sa ibang bansa. Kung ano man yung sinasabi niya Far East, ay hindi natin alam, hindi natin tukoy kasi maaari tayong manghuhula sa bagay na yan. But yung sinabi ko na sila yung mga Hudyo, kasi kung hindi yan Hudyo, hindi yan maghahanap sa Mesyas ng mga Hudyo. So marahil ito yung mga dispersed, mga anak ng mga galing sa ibang bansa na nakinig sa aral na ibinigay sa kanila malamang ng kanilang mga magulang, mga hula sa Old Testament, meaning interesado sila talaga rito sa Mesyas na ito. So isa yun sa isang bagay na nagpapakilalang mga pantas ito. They are so interested doon sa kanilang napapakinggan. Ang second thing diyan, kaya nilang iwanan yung kanilang bansa, yung mga mahal sa buhay, para hanapin ang bagay na ito.
Nandun talaga ang totoong pananampalataya sa kanila kasi ganun si Abraham eh. Nung tawagin siya ng Diyos, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. Sabi ng 11:8 ng Hebrews ay hindi niya alam kung saan siya pupunta pero dahil siya ay sumampalataya, pumunta siya sa lugar na yan. So ganito itong mga pantas na ito. Meaning kaya nilang ipagpalit ang mga temporaryong bagay sa pangwalang hanggan, parang ganon. Yun ang resulta nun eh. Yun ang resulta ng paghahanap sa Mesyas. Another thing, ang paglalakbay sa disyerto, sa ilang, is very risky. Kung maalala niyo yung kwento tungkol sa Samaritano na ikinuwento ng Panginoon na hinold up at binugbog at kinuha lahat ang kanyang ari-arian, ay paglalarawan yun ng disyerto sa kapanahunan ng Panginoon. Meaning, they risked their lives. Kitang-kita naman yon sa kanila. Kaya nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay alang-alang sa Mesyas. Another thing na makikita natin dyan ay yung testing. Na nung nawala yung tala, hindi sila bumaling sa ibang bituin. They waited doon sa palatandaan talaga, yung tamang palatandaan. Nung nawala yun sa paningin nila, hindi sila bumaling sa mga ibang kumikinang na bagay sa direksyon nila. Hinintay nila yung bagay na yan. At nung lumabas ito, ay talagang nandun yung kanilang kagalakan at muli ay hinanap nila ito. Okay, isa pa na makikita natin na pantas itong mga ito, na nung makita nila yung sanggol na karga-karga ng kanyang ina, kung titingnan nyo ay sinabi diyan na and they worship the child. Ang sinamba nila yung bata, hindi si Maria. Yun ang isa sa mga palatandaan. Marami ngayon ay sumasamba kay Maria. Anong tawag sa kanila? Siyempre, pag Biblia ang tatawag sa kanila, sila yung mga mangmang. Pero itong mga pantas na ito, yung sanggol ang kanilang sinamba. And also, talagang mahalaga yung kanilang mga gift sa Panginoon. Mga ilang puntos na yon sa mensahe na yan. I-commit ko sa inyo, mga kapatid, kung meron kayong mga message na gusto nyo i-develop, pwede nyo akong tawagan personally at dagdagan natin kung sakali meron ding ibinibigay na sa akin si Lord. Okay lang yun sa akin. Matulungan kayo. Huwag lang madaling araw ng linggo. At least ay meron na tayong pang-background. Ang isipin nyo ngayon ay yung katanungan marahil. Ang katanungan ay, masasabi ba natin na tayo ay kabilang sa mga pantas, matalinong tao? Ito ang mga ilang palatandaan.